kayo mag-film? How does it feel na malapit na palabas? Sobrang excited na po ako kasi ang tagal nang inaabangan to ng mga tao. Nung pumutok pa lang yung una namin na trailer dati noon, sobrang na-excited na yung mga tao. So ito na po, malapit na po ipalabas and sobrang excited na rin po. Kamusta katrabaho sila? Direct Jun lang? Direct Jun, sobrang hands down ako, napakahusay po yung Direct Jun. Sobrang swerte ako kasi ako yung pinili niya doon sa role na si Norma na ang babaeng allergic sa wifi. Kasi ano sabi ni Direct Jun, based daw to sa parang may nabasa siyang article before about dun sa babaeng pakamatay dahil hindi naniniwala yung mga tao sa kanya about sa wifi. Kasi po allergic siya sa wifi. So parang ikaw din ba nag-research about dun sa disease na yon? Actually, nung nagsa-story conference po kami, nandun po yung article, nilagay po ni Direct Jun. So, well-informed po kami before pa namin gawin yung pelikula. So, mas madali rin po namin naintindihan at mas madali na rin po namin. How about naman yung two leading men mo, sila sila Marlon and Jameson? Masaya po silang ka-work, sobrang chill lang. Si Jameson tahimik lang yung lagi. Si Marcos nakatrabaho ka na before, so hindi na rin kami nahirapan kung mag-adjust sa isa't isa. So ano, kamusta naman yung hair mo na pag-upit? Parang happy ako kasi po, high school pa lang ako gusto ko na talaga magpapagupit. And syempre may mga continuity po ako sa mga shows, so hindi po ako nagkaroon ng chance na gawin yun. So ngayon na medyo free yung schedule, nagawa ko na. ano yung mas madali ba siya? Actually, mas madali po, mas mabilis maligo, mas tipid sa shampoo. Pagkalabas mo ng shower, okay ka na, hindi mo na kailangan ayusin. Parang did you wait to finish na matapos yung shoot Yes, yung movie talaga. Actually, ilang araw kong kinukulit sila Direct Jun, Miss Jen, pwede na ba akong makapag-upit mo after nung shoot namin? So, pumayag naman ako sila. But what really happened dun sa pagpalit kay ni Jerome? I think it's conflict po with schedule. Medyo long overdue din kasi yung pag-resume namin ng shooting. So siguro po, ayun, nakatanggap na po si Jerome ng ibang project, which is yung Walwal nga po, very successful din. So parang hoping ka ba na mapasama tong movie sa PPP 2018? Sana po, sana. Or kung hindi man po, basta mapalabas at mapanood po ng mga tao. Masaya-masaya na. What can we expect from the movie? Ano yung mga learnings na pwede namin matutunan? Ako po, ang pinakamalaking learning ko siguro dun sa movie is sobrang busy tayo mag-connect online that we already forgot to connect in person with the people around us who are already there. Na, yun nga, mas busy na tayo kumausap ng mga tao sa Facebook, mas busy na tayo kumausap ng mga tao sa Twitter, hindi na natin nakakausap yung mga tao na nandyan talaga para sa atin. Ito, okay lang ba itanong? Kasi yung pinagdaanan niya ni Jameson. Nakausap? Oo, nagkausap na ba kayo and what was your reaction? Hindi pa po kami nagkausap. I think he didn't mean any harm. That's what I think. Yun lang naman, knowing Jameson, ako po sinasabi ko napakabuti po tao ni Jameson. Tahimik lang yun lagi, bihira po yung magsalita. And feeling ko talaga, he just meant no harm and siguro na misunderstand. And nakita namin kanina, grabe yung suporta mo kay Maris. Siyempre, tagal niya itong inantay. Of course. Ano yung, kamusta yung friendship ninyo? Going stronger. Hindi, siguro po, sobrang proud lang ako talaga Saan kay nag-start Maris. yung friendship? Nagkasama po kami sa isang teleserye. Hanggang saan? Okay. Tapos din po nag-start talaga yung friendship namin. With Miss Sylvia. Yes po, yes po. May sarili ka ng fans club? Oo nga po, yung cute! Nakakatuwa, love team kami. Nakakatuwa kasi nga yung friendship namin nakaka-inspire sa ibang tao. And yun, gusto lang namin talaga na pakita sa mga tao yung ma-inspire lang sila sa amin or yun nga, tsaka makita nila na proud talaga ako kay Chris kasi tagal niya talaga ito inantay. Mga sleepless nights niya na hindi siya makatulog kasi may naiisip siya gusto niyang isulat na kanta. Alam mo yun, lucky ako na kasama ako dun. Medyo napasama ako dun sa journey. And ito na nga, nag-album launch na siya. Tagal niyang inantay maging singer. Guys, meet and greet lang ako. Ayan na siya. Yung singer siya naka-swimsuit. Oo, yung singing mo. So, rin by person. Gusto ko naman po, magbibigyan ako ng chance. Of course, bakit naman? Remind me of 80. Anong genre? Rock ba? Kasi rock yung, hindi naman. Wala pa po akong Particular. genre sa music. Pero kumakanta ka ba sa mga Opo, bata? yes po.
So dahil dyan, mapapanood nila. Mapapanood sa album. Ito pala, ano ba sabihin ko? Kami mo gusto what itanong can you kay say about, doon sa chemistry nila? Inigo and Maris. Naku, ewan ko dyan sa dalawang niya. Pati ako nakapatanong na rin talaga. Ano masasabi mo nag-I love you siya kanina? Kaya nga, naloka ako eh. Hindi ko alam, bago pa ba yun sa kanila? Parang sinabi naman na yan ata ni Papa P, di ba dun sa fan ko nilang dalawa. So, ewan ko, baka hindi na bago sa kanila. So, yun na lang, invite everyone to watch Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi. Ayan, sa lahat po ng mga tao dito sa Pilipinas, ito po ay isang pelikula na dapat nyo talagang abangan. Marami pong aral ang matututunan nyo dito sa pelikula na ito. And I'm sure na magugustuhan nyo po talaga. Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi, malapit na malapit.